hindi ko inisip na yung anak ko mag 8 years old na this coming December. So, as in talaga, so I was really so, kumbaga yung isipan ko talaga is naging matured na talaga. So hindi na ako nagfo-focus doon sa homesickness na nangyayari sa akin. And also kailangan mong mag-adjust ng environment, tapos yung mga bagong mga taong pakikisamahan mo, lalo na yung amo mo, and at kung ikaw na ikaw na trabahante ka, may tawag na ito, may ma-attitude kang tao. Sa Pilipinas ka, yung yung ugali mo is parang ikaw yung boss, kumbaga, at parang yung bang may attitude ka. You know what, guys, dito kasi sa Belgium, lahat ng mga napasukan kong trabaho, lahat gusto nila ako. Kasi sabi nila, Filipino people, they are very kumbaga, they're very how can you call it, like they are very motivated. They are very, kumbaga, they're focused sa trabaho, na hindi mahilig sa mga cellphone. I know may mga OFW na mahilig silang mag-TikTok. Pero ako, guys, may video na ina-upload ko, wala kayong makikita about sa trabaho ko. Kasi, guys, I also respect the privacy. And yes, I only took a few video, but yung whole talaga na yung trabaho ko, no. Hindi ko talaga, kasi syempre, guys, pagtrabaho talaga, guys, pagtrabaho talaga. Even though nung tagalinis pa lang ako ng bahay, I'm always focused with my work. Kasi para sa akin, yung time para sa akin is really precious. Time is very important to me. Kasi yung nagtatrabaho ako, bahay-bahay yung trinatrabahuan ko, may mga kliyente ako, tapos meron din akong agency. Kasi dito, hindi ka makakapag-apply ng trabaho as a tagalinis ng bahay kung wala kang agency. Kasi yung agency, sila yung naghahanap ng kliyente para sa iyo. So ako naman, marami akong mga kliyente din na linilinisan as gusto talaga nila, kasi yung trabaho ako, bilang trabahante, focus ako, always on time ako, and sometimes very early ako. Kasi gusto ko na early ako, kasi ayaw kong nalilita ako. Yun talaga yung ugali ko since nasa Pilipinas pa ako, since nag-aaral pa ako sa high school and college and elementary. So, gusto talaga nila ako kasi mapagkakatilwalaan ako. Kasi you know what, guys, marami, as in talaga yung mga linilinisan kong bahay, marami silang pera, kumbaga kalat-kalat yung pera nila. Pero of course ako, guys, hindi naman ako kumbaga silaw sa mga pera. Tapos ako mahilig kasi ako kaibigan. And one of my coach, kasi nung pagpunta ko dito, may coach ako. Kasi as a foreigner, kailangan mo ng coach to learn everything about Belgium. About yung tradition nila, about yung, kumbaga, yung nila, yung way nila. For example, kung may sakit ka, dapat kang tumawag sa trabaho mo, at tumawag ka sa boss mo. And also, pag balik mo ng trabaho, kailangan may na galing sa doktor na nagpapatunay na ikaw ay may sakit, na pumunta ka ng doktor. So, yun talaga, never ako nagka-problema ng ganun. I'm always on time. I'm always, if I'm sick, I'm always call them immediately. Then mga 6:45, kasi alam ko yung mga katrabaho ko nandun na sa work ko, kasi nga kindergarten siya, yung hinahabilin yung kanilang mga anak doon. So, tumatawag ako doon na hindi ako makakapasok kasi may sakit ako. So, you have to do that with yourself. And, syempre, kasi as a workers, you have to do it. Kasi ikaw naman yung nagtatrabaho, hindi yung asawa mo. So, nung time na yun, guys, nung time na hindi pa ako as in gaanong kabihasa dito, yung tumatawag palagi is yung asawa ko. Tumatawag siya sa boss ko, na sasabihin na si Joanne hindi makakapasok kasi may sakit. And then, nung that time, nagiging independent na ako sa akin sarili, na I do everything, like yung pag-appointment sa doktor at pagpupunta sa doctors, hinahatid lang ako ng mother-in-law ko kung yung asawa ko may trabaho. So, ganun talaga, guys, ang buhay pag nasa ibang bansa ka. At dapat kung ano yung ugali mo sa Pilipinas, dapat hindi mo dalhin sa
kung saang bansa ka man nagtatrabaho, kasi hindi yun maganda, guys. Kasi iba dito yung ano nila, mentality nila dito is iba. So kailangan kailangan ka talagang mag-adjust. It's a really big adjustment talaga. At kung ikaw ay isang parang mataray tapos mapagmataas ka sa iyong sarili, no, hindi ka talaga uubra. Marami kang magiging kalaban dito. Pero ako never, wala akong naging kalaban dito na dito sa Belgium. Thanks God, wala naman. Kasi hindi naman ako mahirap pakisamahan. Hindi naman ako. Sa umpisa, I'm very quiet. I always observe. That's it. That's normal para sa akin. Kasi ganun talaga ako. Pero sa katagalan, magkakausap na tayo kahit magdamagan. Ganun talaga ako. So, number 4 is makipagkaibigan ka, pero dapat piliin mo yung kaibigang hindi ka hahatakin pababa. Yung hindi ka aanuhin, hindi ka sisiraan, yung hindi mag-aano sa'yo, hindi maiinggit sa'yo. Yung totoong tao ba? Kasi ako, guys, I'm very true person talaga. Yun talaga ako. Kasi pag ayaw ko sa isang tao, pinapakita ko talaga na ayaw ko sa'yo. Pag gusto kita, kakausapin talaga. Pag ayaw ko sa'yo, hindi kita kakausapin. Kasi you know what, guys, even my Belgian colleague, pag ayaw ko talaga, hindi ako nakikipag-usap. Ganun talaga ako. Ganun talaga yung attitude ko. Pero sa trabaho, guys, I am very focused. I am very serious. I'm always on time. Nauuna pa ako sa boss ko. Nauuna pa ako sa mga colleague ko. So, ganun. Nung bago pa lang ako dito, yung mga kaibigan ko talaga, guys, is mga foreigner. Mayroon akong taga Nepalese, mayroon akong taga Thailand, mayroon akong taga Turkey, and mayroon akong wala akong classmate na Filipina, wala akong classmate na Pinay. Nagkaroon lang ako ng classmate ng Pinay nung nag-aral ako ng caregiver, yung kaibigan ko na ngayon na taga Maasin Leyte. Siya yung pinaka-close kong kaibigan na Pinay, siya lang. Pero nung first month pa lang ako, 2011. Dumating kasi ako dito 2011, February ako dumating dito. Tapos, mga March, nag-aral ako ng lingwahe. So, marami talaga akong mga naging kaibigan. Tapos, more on talaga yung mga kaibigan ko, yung best friend ko talaga is from Kenya. Siya talaga yung yung African friend ko. Siya talaga yung pinaka-close na kaibigan ko na hanggang ngayon is kaibigan ko pa rin siya. And na may contact pa rin kami sa isa't isa. And yes, kasi sa ibang bansa, guys, dapat marunong kang makisama. Marunong kang makisama sa ibang tao, sa mga foreigner. Kasi, guys, kung hindi ninyo itinatanong bakit hindi marami yung kaibigan kong Pilipina. Kasi, guys, hindi ko linalahat. Hindi ko nilalahat, guys, but may mga Pinay talaga na feeling nila na kapag sila'y nasa ibang bansa na, feeling nila sobrang taas na nila sa kanilang sarili. At yung tawag nito, yung mga sinasabi nila doon sa pamilya nila sa Pilipinas na ganito yung trabaho ko, maganda yung trabaho ko doon, at palagi kaming lumalabas ng mga kaibigan kong Pilipina. Ako, guys, never akong nagkadon. You know what, guys? Bakit? Kasi may mga Pinay talaga na ikinahihiya nila yung kanilang trabaho, na tagalinis sila ng bahay, taga-ud-ud sila ng inidoro, ng toilet. Pero ako, guys, never kong ikinahiya. Nung nagbakasyon ako sa Pilipinas, neighbor namin, kasi ako yung tipong tao na maglalaba sa daanan. Kasi yun ang ginagawa namin nung mama ko nung panahong yun nasa Pilipinas pa ako. Tumutulong ako sa mama ko sa mga gawain. Tapos pag nagbabakasyon yung asawa ko, ako yung naglalaba, hindi yung mama ko. So, nung nagbakasyon kami nung 2013, ako yung naglalaba ng mga damit namin. So, may
may dumaraan na na neighbor namin, sabi niya, "Oh, Juan, wag ka nang maglalaba kasi marami ka ng pera, nasa abroad ka na. So, euro na 'yan, euros, 'di ba? Tapos mag-hire ka ng labandera, tagalinis ng bahay mo." Sabi ko, bakit naman ganun? Hindi naman porket na nasa ibang bansa na ako, nakatira na ako doon, may trabaho ako. Hindi porket doon na ako may malaking pera na ako. Sabi ko, no, you know what? Ito yung namimiss ko, yung magkusot ng damit. Yun ang namiss ko sa Belgium kasi doon wala, hindi ka pwedeng makapagkusot kasi sobrang lamig yung tubig. Maano yung kamay mo, masisira. Sabi ko sa kanya. Tapos sabi ko sa kanya, you know what? Yung trabaho ko doon, tagalinis ako ng bahay. Marangal na trabaho yan. Kasi yung as a tagalinis ng bahay, you know what, yung papuri sa'yo ng mga linilinisan mo, yung papuri sa'yo na sasabihin na hindi ka maano na tao, yung you know, hindi ka yung nangunguha ng pera na maaasahan na maaanuhan ka, you know, na they can trust you. So I'm very proud of that, guys, kasi ako never ako nakapagtrabaho ng pamilya na wala silang trust sa akin, kasi lahat ng trinatrabahuan ko palagi talaga akong nag-iisa sa bahay at nagtatrabaho ako 8 hours, tapos yung iba naman may time na 4 hours lang. And then, nagtatrabaho sila, walang tao sa loob. Ako lang talaga yung nagtatrabaho. So, yung nila, yung trust nila sa akin, it is really big. Kasi sabi ko sa sarili ko, bakit ko dudungisan yung dignity ko? Kasi yung dignity, guys, hindi mo na yan mababalik. Tapos, pag may bad record ka na, hindi ka na makakapagtrabaho. Wala nang tatanggap sa'yo. Kasi ako, I was also substitute to someone else na isang Belgian na nagnakaw siya ng pera. 4 yung kliyente niya. Yung isa is, dentist. Yung isa naman is, yung mag-asawang matanda na sila. Tapos yung 3, hindi ko pa yun nakilala kasi pag 6 months ko na buntis ako, kumbaga maternity leave na ako. So sila lang dalawa yung nakilala ko. Nung time na yun, guys, sabi niya sa akin, ninakawan kami ng pera kasi isa sang dentist, yung hindi pa kasi uso noon, yung Payconic, so yung cellphone to cellphone yung pagbayad. So pa lang yun, cash. So yung babae, nagnakaw siya ng pera. Paunti-unti lang. Tapos hindi pa nakontento, nagnakaw siya ng mga damit, tapos pampers. So siya, kumbaga of course, naundaspat siya. So, hindi na siya pinabalik doon sa trabaho. So, ako yung sinubstitute doon, yung dentist. Tapos, syempre, guys, kalat-kalat talaga yung pera nila. As in, bulto-bulto talaga yung pera nila. Pero never kong inisip na kunin yung pera. Kasi yung nasa isip ko, yung perang yan is pinaghirapan nila. Pinaghirapan nilang perang yan at hindi galing sa akin. So hindi ko kayang kunin ang isang perang hindi galing sa akin kasi mas gugustuhin ko pang mag-ud-ud ng inidoro as long as marangal na pamamaraan. So yun, guys, yun ang pinaka na talaga nila sa akin. Sabi nila sa akin na iba ka talaga. Tapos yung isa pang pamilya na kumbaga inanuhan niya ako ng pera, kumbaga nagpain siya ng pera. Ay narinig ko yun nung nasa sala. Doon kasi ako nag-uumpisa sa sala, tapos papunta sa hallway, papunta sa bedroom nila. So narinig ko siya, nasa isang bedroom. Tapos parang may mga yung bang tumutunog yung mga barya, tapos may papel, yung 5 euro, tapos 20 euro, tapos 50, 100. Linagay niya doon. Tapos nung nandun na ako, tapos syempre maaano mo yun, kumbaga itatransfer mo yung shorts na nakasabit, kumbaga. Tapos kumbaga inano ko yun, kumbaga binuhat ko yung stool
Kasi syempre, yung upuan para ma-transfer ko sa sa side kasi syempre lilinisan ko, magva-vacuum ako. So nung time na yun tapos natapos na ako doon, nandun na ako sa kanilang kwarto. Siya naman pumunta sa sa kwarto na yung linabasan ko. Tapos kumbaga binilang niya yung pera niya, sakto pa. So doon siya talaga na sa akin, kumbaga na